Hello mga boss! Welcome po uli sa ating channel. Isa na namang magandang topic ang i-discuss natin sa Bluebeam Review. Ito pong program na pang-estimate. Kaya lang mga boss, bago tayo mag-umpisa, huwag nyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. I-discuss natin kung paano mag-compute ng area using Bluebeam. Ngayon dito sa pag-compute ng area, kailangan muna nating kunin itong tools na tapos pipindutin natin yung measure. Ngayon ang gagawin natin, bago tayo mag-estimate ng area muna ang pag-uusapan natin, saka natin pag-usapan yung iba. Kailangan muna nating i-set yung scale, kung ano yung scale ng plano natin. Click natin yung scale. Ngayon kung alam natin yung scale, ang gagawin natin, pwede natin i-type dito sa preset. Ita-type natin dito kung 1:100 yan, 1:50. Ngayon kung hindi natin alam yung scale, mas maganda, pwede naman natin kunin yung custom. Tapos ang gagawin natin, i-calibrate natin. So, click natin yung calibrate. Tapos, yung okay natin. Tapos, hanapin natin yung pinaka mahabang distance ng length, para i-calibrate. Siya na ang maglalagay ng scale, yung Bluebeam. So, pipindutin lang natin ito. Tapos, yung kabila. So, ito na yung scale, Tapos, apply scale. Ayan yan, Ngayon, para sigurado, ma-check natin ito, meron dito, tools, tapos hanapin natin yung measure natin yung length, Pindutin natin dito, tapos dito sa kabilang dulo, ito yung length, So, tama siya, 30 feet siya, So, ito yon 30 feet siya. Ngayon, kung na-calibrate na natin yung scale, pwede na tayong mag-compute ng area, Ayan yung first step dito sa Bluebeam Review Estimate Program. Halimbawa, itong area ito, kukumputin natin. Pupunta rin tayo ulit dito sa Tools. Hanapin natin yung Measure. Ito yung area. So, ngayon, pipindutin natin yung mga corner dito sa area na kukumputin natin. Yung mga yon, siguraduhin natin na nag-OOS object snap siya, nasa endpoint siya para accurate yung ginagawa natin. Kung saan tayo first point, dun din tayo matatapos, So, ngayon kung titingnan natin, kinompute na niya yung area, Ngayon, ilalabas ko lang ito. Pipindutin ko lang yung area, tapos yung shift, So, ito yung area nitong room na ito, Yung conference na ito. So, lumalabas 648.4 square feet siya, Ngayon, kung gusto natin gawing square meter, wala namang problema, Kasi pwede nating puntahan yung unit, etong area, gawin nating square meter, ito, So, ito siya, 60.2 square meter yung area, Ngayon, kung gusto nating ilabas yung area dito, punta lang tayo dito sa label, Ito, ilabas lang natin yung label, ito yon. So, area or A is equal to 60.2 square meter siya. Pati yung length niya, pinakita niya, yung perimeter, Yung total length ng perimeter, pinakita niya. Length niya is equal to 106 feet, At saka 9.5 inches. So, ayan yan, ngayon, gusto nating gawing meters din ito. Yung length niya, punta lang tayo dito sa unit, Yung length niya, gawin nating meter. Hanapin natin dito yung M. Ito yon, naging meter siya. This time, compute tayo ng area, yung mga irregular shape na area, Medyo may kahirapang computein yung mga area lalo na itong mga irregular shape, Pero dito sa Bluebeam program mga boss, wala namang problema kahit na gaano pa ka-irregular shape yung isang area na kukumputin natin, Meron tayong tinatawag dito na dynamic fill. Kagaya ng isang room na ito mga boss, irregular shape siya.
Dito sa pag-compute nito, yung area ito, medyo may kahirapan ito. Kaya lang dito sa dynamic fill, kailangan nating i-type yung J, no? Yan yung shortcut command ng dynamic fill. And then dito sa paggamit ng dynamic fill, kailangan nating maglagay ng boundary, no? So yung boundary ng dynamic fill, ito yon, no? Add boundary, pipindutin natin yon. And then lagyan natin ng boundary dito sa may pinto na ito kasi kailangan natin mai-close yan, then enter. And then gagamitin na natin itong paglagay ng fill, no? Itong katabi niya. Okay, click lang natin yon. Tapos ipipick lang natin dito, no? So once na napick na rito, tapos pati ito lalagyan natin. Ito na yon, no? Kaya lang nalagyan pa lang ng fill ito. Ito, click natin yung apply. And then saka pa lang lalabas, no? So, click natin itong text, tapos pindutin natin yung shift, tapos i-move natin o i-drag natin. Ito yung area, naka-square meter siya, pero pwede namang i-convert yan to square feet, square yard, no? So, gaya nung na-discuss natin ng mga previous video, pati itong length, no? Itong perimeter ng length nito, itong total length niya, no? So, ibinigay niya. Ganyan kaganda yung paggamit ng dynamic fill, no? Halimbawa, maglalagay din tayo ng isang dynamic fill area dito. Ito, medyo may kahirapan ito dahil sobrang irregular shape na ito, no? Ngayon, kung hindi natin alam yung dynamic fill, no? Pipindutin natin yung area o magpipick pa tayo dito sa mga corner na ito. Ang mahirap dito, no, pagdating dito sa mga curve na ito, no? Ito, dito tayo mahihirapan, no? May mga naka-curve dito. Mahihirapan tayo dyan. Kaya lang, gaya na sinabi ko, kung dynamic fill ang gagamitin natin, pindutin lang natin yung J, no? O kaya kung nakalimutan natin yung shortcut command ng dynamic fill na J, pwede natin pindutin dito sa may tools, no? Tapos sa measure, ito yung dynamic fill, no? Pindutin natin ito, then kiklik natin itong paglagay ng fill na ito, no? Since sarado na siya, hindi na natin kailangan ng lagyan ng border, no? So, click lang natin ito. And then, mag-click tayo dito sa loob. So, nalagyan na ng fill, no? Pero pipindutin pa natin itong apply, no? O, click lang yung apply. Ngayon, kailangan pala, no? Aside from apply, naaalala ko lang, kailangan palang pindutin natin ito, yung paglagay ng area dito, kung ano siya, no? Sa mga tool chest, no? Kung may na-save kayo, kasi pag hindi nyo pala pinindot ito, hindi magagawa itong area, hindi mako-compute, no? Kailangan nating mag-select dito, no? Ako ang sinelect ko dito kanina, no? Itong area measurement, kasi ang last na ginamit ko yung area measurement. So ito yung laging madi-default, no? So pag kinlik ko ito, tapos apply, so ito na yon, no? Ayan yung dapat nating tandaan. Ulitin ko lang, no? Click natin itong J, no? Tapos once na lumabas na ito, click natin ito. Tapos mag-click tayo sa loob. Idadrag natin yung mouse hanggang sa mapilan lahat yan, no? Pagkatapos hanap tayo rito, no? Sa may loob nito, hanapin natin yung ilalagay natin, no? So i-click natin halimbawa ito. Tapos pindutin pa natin yung apply, no? So ito yon. So naibigay na niya yung perimeter length, yung total length nito. Pagkatapos ibinigay pa niya yung area niya, no, na 68.52 square meter, no? Ngayon kung gusto niyo ilagay, no, yung mga segment length dito, wala namang problema kasi pwede namang pindutin ito, show segments value, no? I-on nyo lang, ito yon, no? O kaya lang sobrang dami na nakalagay na value dun sa may mga curve na yan, no? O kung ayaw nyo, pindutin nyo lang yung off. Ayan, na? I-off nyo lang, no? Ngayon kung gusto nyang palitan yung unit dito, wala namang problema, click nyo lang ito, no? Gusto nyo palitan yung length to feet, o ito yon, feet inch, ito yon, na? Tapos yung area, ayaw nyo ng square meter, o gusto ni boss is square feet, o pindutin nyo lang ito yon, na?
So automatic naman niyang ko-computein yan, no? Yung area, i-convert niya. Ayan yan, no? So dito sa atin, no, sa Pilipinas, usually metric system tayo. O ibalik lang natin sa meter, no? Pagkatapos ilagay natin sa area yung square meter naman, no? So ito 'yon. So ganun lang kadali mga boss yung pag-compute ng area, no? Maski na irregular shape pa 'yan. At saka yung paglagay ng total length o perimeter length, no, ng lalagyan ng area. So ayun yung dynamic fill, no? Dito pag-uusapan po natin kung paano pag-compute ng wall area naman, no? Napakadali rin pong computein, no, yung wall area dito, para rin pong computation ng floor area, no? Kaya lang dito sa wall area, lalagyan po natin ng depth, no? Ang number one na tatandaan natin pala pag mag-estimate tayo sa Bluebeam, no? Dapat naka-object snap pala yung pointer natin, no? Para accurate yung ine-estimate natin, no? Yung object snap mga boss, nandito lang yan sa view, tapos i-on nyo lang, no? Yung snap to content, no? Ayan yung dapat nating i-on para nag-o-snap yung pointer natin, no? Accurate na pumupunta sa endpoint, no? At saka ang isa pa nating dapat tandaan mga boss, yung scale, no? Kung napanood nyo yung unang video natin sa estimate dito sa Bluebeam, kailangan na i-calibrate natin yung scale natin, no? So nandito yan sa tools, tapos sa measure, tapos sa set scale, no? Tapos i-calibrate natin, tapos okay, tapos i-pick natin yung endpoint to endpoint ng dimension, no? Hahanap tayo hanggat maaari yung pinakamahaba, no? Click lang yung endpoint, tapos endpoint, tapos i-apply scale natin, no? Okay, so nakalibrate na. So, no, pag hindi nyo kinalibrate, hindi tayo nakakasigurado na tama yung kino-compute nyong area, kung area yung ko-computein natin, no? Ngayon, umpisa na tayo sa pag-compute ng wall area, no? So, ang gagawin natin, pupunta tayo sa tools, tapos meron tayong measure dito. Pag sa wall area, ang gagamitin natin hanggat maaari itong polylength, no? Although pwede naman itong perimeter, pero mas maganda itong polylength, no? So pag kinlik natin yung polylength o yung mga dulo-dulo, no, nung i-estimate natin, kailangan i-pick natin yon. Halimbawa, itong wall area nito ang ko-computein natin. Click lang natin yung endpoint, tapos endpoint, endpoint, endpoint. Kung halimbawa nagkamali kayo, no, sa pag-pick mga boss, wag nyong escape, no? Pindutin nyo lang yung backspace. Mawawala yung point na pinik nyo nung huling pick, no? So, click nyo lang uli. Tapos, click. Tapos, click. Ayan, basta nagkamali kayo, backspace lang, no? Ngayon, kung tapos na, i-enter nyo lang. Ayan yan, no? So, lumabas lahat ng length ng side, no? So, wala pa tayong nakitang area mga boss, no? Escape nyo lang para matapos yung command natin, no? Wala pa tayong nakikitang area. So, ang gagawin natin ngayon mga boss, no? Hanapin natin ngayon itong measurement. Ito yung nasa side. Click lang natin. Ito yon, no? I-click natin yung i-modify natin, no? Ngayon, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng subject at saka label, no? So, halimbawa, ang ilalagay natin na wall area. Tapos, i-copy na lang natin, no? Para parehas na lang. Control C, tapos gawin natin, Control B. Ayan na. So, parehas na lang natin. Ngayon, ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng depth, no? So, ilagay natin na kung halimbawa yung depth niya, siyempre yung height ng wall yan, no? So, nilagay lang niya depth pero height yan, no? So, dito halimbawa, 9 feet, tapos 6 inches. So, inches naman yung sa kabila, no?
Halimbawa lang yan, no? Tapos, yung length niya nakapit naman, tapos yung default area is square feet. Pero pwedeng i-convert ito mga boss sa square meter, no? At saka sa meter yung length niya. So, nako-convert naman yan, no? Ngayon, ang gagawin natin, kung gusto nating makita dito yung area, click lang natin ito. O i-on lang natin yung depth at saka yung wall area kung gusto nating ilagay yung wall area. So, ito na yung mga boss, oh. I-pick lang natin tapos press yung shift para ma-move natin ito. So, ito yon, no? Wall area, pati yung total length, yung depth, nilagay niya. Tapos, ito, wall area ito, yung WA, no? So, ayan yung wall area natin. Kung gusto nating palitan ng kulay yung text, no? Ito lang yun, no? O, click lang natin ito. Para makita nating maayos. Ito yon, no? So, naka-blue yung text natin. So, namumove naman ito, no? Gaya ng diniscuss natin kanina, shift tapos i-move lang yung mga dimension, no? So, naka-English system, no? Yung default. Pero dito sa atin, ang madalas natin gamitin, no? Yung metric system, no? So, wala namang problema kung gusto nating palitan ng meter itong mga ito. Gawin nating square meter. Dito lang yan sa measurement, tapos i-modify lang natin dito, no? So, yung depth, ilagay natin sa meter. Hanapin natin yung unit dito. Ito yung meter. Tapos i-type lang natin dito. Halimbawa, 3 meters. Ayan na. So, yung length, ilagay rin natin sa meter. Tapos yung area, ilagay natin sa square meter. So, ayan na. Automatic naman, no? Na palitan na siya, oh. Ayan yung kagandahan ng Bluebeam Review Estimate Program, no? Pwede siyang i-convert from English to metric, no? So, ito na yung wall area, no? Kung gusto nyo itago yung ibang label, wala namang problema, no? So, pwede nyo i-off dito, no? Halimbawa, gusto kong itago yung label. So, ito yun, nawala na siya, oh, no? Tapos yung depth, ito yun, no? So, kung gusto nyo ibalik, i-check nyo lang. Ayan yung naging computation natin dito sa wall area computation, no? So, ganun lang kadali mga boss, no? Itong computation ng wall. Gagamit lang kayo ng polylength. Dito sa my tools, measure, gagamitin nyo yung polylength. Ngayon, kung gusto nyo gamitin yung perimeter, pwede rin naman, no? Pwede rin naman itong perimeter. Kaya lang, ang default niya, wala yung length ng every side ng wall, no? Pag-usapan naman natin ngayon yung volume computation, mga boss, no? Dito sa Bluebeam Review Program, no? Ang gagawin natin, ko-compute tayo ng volume and at the same time, isi-save na rin natin sa tool chest, no? Isasama na rin natin sa pag-save, no? Para every time na gagamitin nyo, yan na yung setup. So, ang unang gagawin natin, no, gaya na sinabi ko dati, no, yung bago tayo mag-measure ng volume, ang gagawin natin, i-scale muna natin, no. So, yung mga previous video ko, na-discuss ko na ito, itong tools, tapos measure, kailangan yung iseset natin yung scale, no. Tapos, i-calibrate natin, no? Tapos, okay. Tapos, set tayo ng isang dimension, kukunin natin, no? Tapos, yung okay natin. Apply natin yung scale, no? Kinalibrate natin. Saka tayo kukompute ng volume, no? So, yung volume computation, nandito rin naman yan sa tools, tapos measure. Tapos, ito yung volume, no? So, meron tayong volume dito. Ito yon, no? Or Z, no? Yun yung shortcut command niya. Tapos, pipick natin yung mga corner, no? Okay, click tayo. Pag na-pick na natin, no, yung mga corner. Pag nagkamali tayo, backspace lang mga boss, no? Para ma-undo yung point, no? Ngayon, pag na-click na yung mga corner,
Kung saan tayo nag-start, doon tayo matatapos, no? Ayan. So, makikita natin dito yung volume, no? Ito yon. Ito yung default niya, no? Wala siyang volume na makikita, pero i-modify natin. So, ilalagay natin dito yung label, no? So, depth ilalagay din natin, naka-on dapat yan, tapos ilagay din natin yung area, no? Tapos, i-move lang natin para makita natin. Pick muna, then pindutin yung shift. Kaya area lang nakikita natin dito kasi wala pa tayong depth na nilagay. So, ilagay natin dito, depth, no? Halimbawa, 6 inches. Ayan, na. So, ito na yung volume natin, na. 324.2 cubic feet, no? Yung depth niya, ito yon 6 inches. Yung area niya, no? 648.4 square feet naman. So, para ma-check nyo yung tama, yung kinompute ng Bluebeam Review, no? Multiply nyo na lang yung 6 inches area, no? Depth times area. Ito yung answer, no? Yun yung volume. Ngayon, kung ayusin natin ito, no? Baguhin natin yung kulay ng text, no? Kung gusto nyo palang ilagay yung mga perimeter dito, pwede rin naman mga boss, no? Click nyo lang ito, show segment values, no? Ito yan, no? Press nyo muna yung dimension, then pindutin nyo yung shift, tsaka nyo yung drag, no? Ito yan. Ngayon, dito sa atin, madalas gamitin yung metric system, no? Gusto nyo gawing square meter, cubic meter, tapos meter yung depth, no? Punta lang kayo dito. Palitan nyo yung unit niya, no? So, ilagay natin sa meter. Ito yan, no? So, baguhin natin ito. Ilagay natin na kung 6 inches yan, 0.15 meters yan. Tapos, dito yung length niya, ilagay nyo sa meter. Automatic naman yan na kukomputin yan, no? Ng program. Tapos yung volume niya, cubic meter. Tapos yung length niya, naka-meter na rin, no? Tapos yung area niya, kung gusto nyo square meter, dito lang yan, no? So, ito na yon, no? Ngayon kung ayaw nyo makita yung iba, halimbawa yung depth, ayaw nyo makita, o kaya yung area, ayaw nyo makita, volume lang, no? Pindutin nyo lang ito, i-off nyo lang, no? Ayan. So, ngayon kung gusto nyo ibalik, check nyo lang, no? So, ganun lang ang gagawin nyo. Ngayon, halimbawa, every time na gagawa kayo, ito na yung setup, no? Kasi laging babalik sa default yan, no? Lagyan ko lang ng fill muna para lagyan natin ng fill dito. Tapos, para makita yung text sa loob, no? I-highlight lang natin. Ito yan, no? Ngayon, para every time na ganito ang setup, pwede nyong i-save ito sa tool chest, no? So, right-click. Ito yan, no? Add to tool chest. Pwede sa tool chest nyo, sa My Tools, Architect Review, tapos Contractor Review, no? So, usually sa My Tools naman ito, no? Ayun. So, ngayon, nakasave na. Pero wag niyong kakalimutan, ito yung My Tools, nasa pinakababa, no? Ang bagsak niya. Wag niyong kakalimutan na ilagay sa Properties Mode, no? Kailangan ipa-Properties Mode nyo yan. Ayun, no? So, every time na gagawa kayo ng volume computation, no? At saka gusto nyo, ganito yung setup, ito na lalabas kasi nakasave na sa tool chest, no? So, gamitin natin, no? Subukan natin, ha? Halimbawa dito, no? O, ito na siya, oh.
Kasi babalik sa default yan pagka hindi nyo sinet, no? O, click lang natin, i-move lang natin ito. Ayan, no? Ngayon na halimbawa ayaw nyo makita yung area, no? Gusto nyo lang makita yung volume, no? Madali namang gawin. Kaya lang pag inalis nyo yung area, kailangan i-save nyo uli sa tool chest, no? So, ganito. Click nyo lang itong i-modify natin. Punta tayo uli dito sa measurement, no? Ngayon, i-off nyo lang dito yung area. Ito yan, no? So, volume lang ang lalabas, no? Kung gusto nyo ilagay yung depth, check nyo lang. Ito yung depth, 0.15, no? Yung volume, ito yon. Tapos yung perimeter naman, na kung gusto nyo makita yung perimeter, lagay nyo lang dito sa length. Ito yan, no? Ayaw nyo makita yung area. O ito siya, no? Ngayon na halimbawa, may binago kayo, abay kailangan i-save nyo uli sa tool chest ito, no? Kung hindi, yung dating sinave natin, yun yung lalabas, no? So, right-click lang uli kayo, tapos add to tool chest, no? O ilagay ko uli sa My Tools. Itong My Tools, default naman ito mga boss, no? Itong Pred Tiles tools na ito, ginawa ko lang ito. Later on, i-discuss din natin kung paano gumawa, no? Ng tool chest. Ngayon, My Tool Chest, default yan, meron yan, i-save na lang natin dito. Add to Tool Chest. Huwag natin kakalimutang i-right click ito, ilagay natin sa Properties Mode, no? Kasi kung hindi, no? Ang mangyayari, iba ang kalalabasan. Ayun, gaganito ang mangyayari, oh. Every time na gagawa kayo. So, hindi naman ganito, no? I-right click nyo siya, tapos Properties Mode nyo lang, no? Ayan. So, every time na meron kayong kukunan ng volume, no? O, ganito na ang itsura niya. So, click lang natin dito. Ayan, na. So, ngayon, halimbawa, ito, no? Yung naka-arc. Mali ito, no? Dapat naka-compute din yung area nun, no? So, i-right click nyo lang ito, tapos convert to arc nyo lang, no? Nara-right click, convert to arc naman yan, no? Nagagalaw nyo pa ngayon para i-adjust, oh, no? Na-adjust naman yan. Ngayon, pwede nyo nang i-move itong mga ito kung gusto nyo i-move. Andun nyo lang, no, pag nagkamali. Ngayon, kung gusto nyong liitan yung mga text, dito lang naman yan mga boss, na. Ito yung font size. Ito, nababago naman yan, na. Tapos, gusto nyong i-bold yung text. Ayan, na. Kaya lang kung may binago kayo, gaya ng paglaki-laki ng text, yung adjust ng size, no? Tapos binold nyo. So, pag hindi nyo sinave sa tool chest na naman, ang mangyayari, ito na naman ang lalabas, no? Kaya kung meron kayong binago at gusto nyong laging yun ang magagamit, i-save nyo ulit. Right-click, tapos add to tool chest, My Tools. Kunin nyo ito, right-click, Properties Mode. Ayan yan, no? Para laging ganito yung setup niya, no? Ngayon, kung gusto naman natin mga boss makita yung mga in-estimate report natin dito, no? So, halimbawa, nag-estimate tayo ng mga area, volume, at kung ano-ano pa, at gusto nyo nang i-print, gusto nyo makita, no? Yung file, no? Nandito yan sa batch and then summary, no? Tapos, i-okay nyo lang. And then, makikita nyo, may lalabas na mga reports dito, no? So, ito yung mga boss, mga ready-made report yan, no? May mga area, volume, at kung ano-ano pa, no? So, kaya lahat ng ginagawa nyo rito, ini-estimate nyo, pwede nyong i-print mga boss, no? Detalyado yan, no? Makikita nyo rito yung area, volume, depth,
wall area at kung ano-ano pa, no? I-select muna natin lahat ng ginawa natin dito kung gusto nating makita sa legend. Tapos punta tayo dito sa markups, nasa baba. Pagkatapos right click lang natin, meron dito legend, tapos create new legend. So ito na siya mga boss. Ito yan, no? So kung napapansin nyo, kulang yung column niya. So i-off ko lang muna ito. Gusto nating palitan ng color, no? Ng letter. So ito siya, nagbago, no? Gusto nating palitan ng type ng letter, kung anong klaseng letter yan. Halimbawa, Gothic, no? Tapos yung columns, tapos edit columns. Gusto nating maglagay ng columns dito. Halimbawa, maglalagay ako ng length, width, height, area. Then okay. So ito mga boss, no, lumabas, oh. Length, width, height, area. Ayan na. So palitan ko lang yung color ng letter, no, para madaling makita. So ito yung mga boss, no. Lumabas na yung mga columns, no. Tapos pwede nating lagyan ng cell, no. So pwede nating i-font, i-bold, no. Tapos lagyan natin ng outline. So ito na yung legend mga boss, no? Okay, umpisa natin yung topic natin mga boss sa paglagay ng stamp, no? Halimbawa dito, no, maglalagay tayo ng stamp. Nandito yan sa tools, tapos stamp. Tapos tingnan lang po natin dito kung ano yung pwede nating ilagay. Halimbawa etong approve, no? Tapos click lang natin. So ito po yan, no? Ngayon pwede nating i-resize yan, no? Yung stamp na yan, pwede nating i-move. Ito yung mga yan, no? So nandito yan sa tools, tapos stamp. Hanapin nyo lang po rito kung ano yung gusto nyong ilagay. Halimbawa, revise, no? Tapos click nyo lang. Ito yon. Ayan, pati yung time, no? Yung date, pinakita niya. So pwede nyong i-scale gaya ng ginawa ko kanina, no? I-drag nyo lang itong nasa corner na ito. Ayan po yung tools, tapos stamp, no? So hindi na kayo kailangang mag-type pa rito. So meron pong available, no? Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Kasi nag-estimate tayo, kailangan natin maglagay ng column. Nandito yan sa markups. Tapos dito sa markup list, click nyo lang ito. Then makita nyo yung mga columns. Yung mga columns na yan mga boss, ito yun, no? Halimbawa, subject columns, area columns, measurement columns, at iba pa, no? So makikita nyo yan dito. Pwede nyong i-on and off. Yung mga yan, no? Yung mga naka-check na yan, ito yung naka-on, no? Ngayon, kung gusto nyo i-on pa yung iba, halimbawa yung length, ito yung length mga boss, lumabas, katabi ng area, no? Tapos yung wall area, tapos yung width, height. So ito yon, no? So makikita nyo rito, madaling maglagay ng mga columns dito, no? Dito lang yan sa markup list and then column. Kung gusto nyo namang itago mga boss, i-off nyo lang, no? Uncheck nyo lang. Ito yon, no? Nawawala naman siya, no? So, ganun lang kadali mga boss yung paglagay-lagay ng mga column dito dahil kailangan natin kung mag-e-estimate tayo, no? Para meron tayong guide. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong viewing commands, no? Dito sa Bluebeam Estimate Program, no? Para mapabilis yung pag-estimate natin ng mga volume, area, at iba pa, no? Ngayon dito, kung napapansin nyo na igagalaw-galaw ko itong view natin, no? So dito lang sa mouse ito yung roller, no? Pag roll up and down lang dito sa roller, zoom in, zoom out yan, no? Kaya pag pinrest ko naman yung roller dito sa mouse, nagiging pan siya. So nagagalaw natin yung drawing area natin o yung plan area natin, no? Kaya importante yung kabisado natin yung paggalaw-galaw, no, ng plano natin, no?
Ngayon na dito meron tayong ibang view na importante rin na nandito yan sa view menu. Tapos dito meron tayong nakikitang dimmer, no? So naka-dim siya ng 100%. Gaya ng nakikita natin, kung gusto nating medyo malabo siya, no? Hindi siya ganun kalinaw, o subukan natin itong 50%. So ito 'yon, no? Medyo malabo siya kumpara sa dati. Minsan kasi kailangan nating palabuin ng konti, no? Ngayon kung gusto nating ibalik sa dati, dito lang yan sa view, tapos dimmer, o ibalik natin sa 100%. Ito yon, no? Ngayon dito meron tayong dapat i-adjust, lalo na kung galing siya sa AutoCAD at may mga layer, may mga line weight. Kailangan para mapanipis natin, no? Yung line weight hindi niya babasahin kung galing siya sa AutoCAD. Nandito siya, pero pick natin yung view. Tapos ang gagawin natin, disabled line weights natin, no? So kasi pagka galing sa AutoCAD, minsan pati yung mga line weight niya sobrang kakapal, no? Para hindi natin makita yon, kailangan naka-view, disabled line weights. Ayan, na. Ngayon meron din dito yung importante ito, yung snap to content, no? Kasi minsan hindi siya nag-o-snap, hindi siya nag-e-end. Dito kailangan natin ito, view, tapos snap to content. Kasi pag ito hindi naka-on, yung mga ginagawa natin dito, halimbawa mag-e-area tayo, ang nangyayari hindi siya accurate, no? Pag naka-off ito, yung snap to content, no? Ito kailangan laging naka-on yan, no? Tingnan natin, pag naka-on siya, ang mangyayari, accurate yung ginagawa natin, no? Dito sa Bluebeam, no? Ito, nag-e-end siya. Ayun, accurate yan, no? Ayun, pag naka-off yan, tansyahan yun, no? So, hindi siya naka-dikit o hindi siya nagmamagnet dun sa mga endpoints, sa midpoint, ganon, no? Tapos, meron din dito, view, tapos, yung full screen crosshair, no? So, kung napansin nyo, itong cross na ito, yung parang sa AutoCAD, sanay ko kasi sa full screen crosshair, no? Pag hindi nyo nakita yan, nakaganito siya, naka-off. Ayan, so, wala tayong nakikitang crosshair, no? Yung mga sanay sa AutoCAD na merong crosshair, no? Ako, sanay din ako naka-crosshair siya. Ang ginagawa ko, view tapos full screen crosshair, no? Importante kasi itong crosshair na ito, lalo na pag gagawa tayo ng mga elevations, no, sa AutoCAD, no? Ako, nasanay na ako dito kahit na dito sa Bluebeam, no? Ngayon dito, kung gusto nating i-split yung view ng Bluebeam natin, view tapos ito yun, split vertical, split horizontal, no? Kung ayaw nyong pumindot dito sa view, meron dito sa baba. Ito yung mga yon, no? Ito yon. Meron tayong split vertical. So, ito yon. Dalawa yung view natin. Parang ito yung viewport natin sa AutoCAD, no? Pwede tayong magkaroon ng multiple view rin dito sa Bluebeam Review, no? Pwede rin yung in-split ko na, tapos i-split ko pa. Halimbawa, i-split ko siya ng horizontal naman, no? Pag horizontal, pa-horizontal yung split, no? Ayan yan. Kung gusto nating ibalik, no, sa hindi naka-split, click lang natin itong isa, un-split, no? O yun, dalawa na lang, no? Ngayon, kung gusto ko pang i-un-split, isa na lang yan, no? Ayun. So, ayun yung makikita natin. Importante yung pag-split ng view natin, no, dito sa Bluebeam. Kasi minsan, nagko-compare tayo ng plano, no? Tapos ngayon, kung gusto nating mabilisan, mabu-view natin, makikita natin lahat yung buong plano. O pindutin naman natin ito, one full page. Ito yon, no? Okay, sa mag-roller up, roller down, no? Tayo para mapuntahan natin yung buong plano. O click lang natin ito. Yung one full page, no? So, ayun yan, no? Ngayon, pag nag-roll up and down kayo, no, sa roller, at nagpapan kayo, hindi nyo maganyan, maaaring napindot nyo itong isa naman, no?
scrolling pages. Ayan, so ang nangyari pag ginagalaw nyo yung roller nyo, up and down lang siya, no? Pero hindi nyo mapan, no? Or ma-move kung saan itong plano. Ang gawin nyo, pindutin nyo lang uli. O para ma-off siya. Kaya pindutin nyo lang itong one page, no? Para ma-zoom all siya. Ito yon. Pag nag-pan kayo o nag-press yung roller sa mouse, tapos dinrag nyo, ito na siya, no? Napapan na siya, no? So, importante yung alam natin, no? Kung paano galawin, no? Yung view ng plano na ine-estimate natin, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po.